Okay, so ang unang tanong ko, ito, sa Roman Catholic, meron kayong 10 utos ayon sa Doktrina Kristiyana, pahina 10, at sa Biblia din, meron ding 10 utos na nakalagay sa Biblia. Exodo 20, whole chapter, at Deuteronomio chapter 5, whole chapter. Ang tanong ko ito, bakit sa 10 utos ng Iglesia Katolika, particular sa bakit nawala o nabura ang una at pangalawang utos sa Diyos, sa 10 utos na nasa Biblia, bakit nawala sa 10 utos sa Iglesia Katolika? Ano ba ang nangyari? Maraming salamat sa magandang tanong sa ating kapatid na hindi naman yun binura, mga kapatid, dahil po ang sa amin 10 utos pa rin din. Pero kung kadalasan sa mga kapatid nating SD, yung pagsamba ng Diyos-Diyosan, nabura dyan, isa sa mga 10 utos. So, 10 din, 10 pa rin. Hindi yon naging siyam. Walang binura. So, Brata, teka muna, Brata. Ang ibig sabihin ni Brother Warren, bakit hindi mababasa sa ating 10 utos na huwag kang gagawa ng limahing inanyuan? Bakit wala yon sa ating 10 utos? Tama ba ako, Brother Warren? Yun ang nais mong tukuyin? Tama. Yun, Brata. Yun ang tanong niya, Brata. Bakit hindi mababasa sa atin na nakalagay sa atin ang unang utos, huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos liban sa akin. Pangalawa, huwag mong gagamitin ang pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan. Pangatlo, ipangilin mo ang araw ng linggo o araw ng Sabat. Bakit daw wala sa ating 10 utos ang huwag kang gagawa ng imaheng inanyuan? Yun ang tanong niya. Dahil po sa unang utos, nandyan na, kailangan ng ating sambahin yung tunay na Diyos. So, pag ang isang Katoliko ay inuutosan na huwag kayong sambahin mo ang tunay na Diyos sa puso, sa isip, kaluluwa at sa lakas, ibig sabihin ay hindi kayo mag-adapt ng ibang Diyos. So, redundant na yon kung specify yung 3:5 na huwag kayong yuyukod o sa paggawa ng mga Diyos-Diyosan nandyan sa langit. Yan, di ba? Ang para sa inyo, binura. So, ang sa amin, yung unang utos, tama na yon na bilang Katoliko, hindi, ibig sabihin, ang Diyos, ang tunay na Diyos lang ating sambahin. Hindi na tayo magsamba ng iba pang Diyos, yung mga Diyos-Diyosan na sulat dyan sa Biblia, ano po ba ang idols and a representation of a false God? Kung tingnan natin ang Harper's Bible Dictionary, page 276, all idols are images but not all religious images are idols. So iba yung imahe ng mga Diyos-Diyos, iba yung imahe ng mga religious images con sacred images, con icon. So wala yun nabura, kapatid. Brother Warren, ang ibig sabihin ni Brother Tata, andyan pa rin yun. Doon sa unang utos na huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos liban sa akin, kasama na doon ng huwag kang gagawa ng imahin ng larawang inanyuan. Okay, aking basahin sa Doktrina Kristiyana, pahina 10, sa aklat ng Katoliko. Ito yung unang utos, higugmaon mo ang Diyos labis sa nga tanan. So dito sa unang utos, sa 10 utos, Iglesia Katolika, hindi natin mabasa yung huwag ka magkaroon ng ibang Diyos o huwag kang gawa ng ibang mga larawan. Kaya ang tanong ko, bakit nabura sa Iglesia Katolika yung una at pangalawang utos ng Diyos na nasa Biblia? Yun na nga, Warren, yun na nga sagot ni Brother Tata. Doon sa unang utos, yung higugmaon mo ang Diyos, mahalin mo ang Diyos, ibig sabihin huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos liban sa akin. At kung huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos liban sa akin, kasama na doon ng huwag kang gagawa ng imahe ng Diyos-Diyosan. So, ang sagot ni Brother Tata, kinombine na sa unang utos yung sinasabi mong binura.
hindi naman tayo dapat literal for literal tayo ang utusan dahil po kung tingnan natin ang context, ang naggawa ng Diyos-Diyosan mga sabat keeper yun. Di ba? Hindi Katoliko. Hindi tayo dapat sabihan yon, huwag kayo maggawa ng ibang Diyos laban sa akin o Diyos-Diyosan dahil po hindi yun ang sinusulatan, ang mga SDA yun ang nag-Diyos-Diyosan. Yun ang pinaka-importante sa atin mga kapatid, yung unang sugo para sa amin na mahalin mo ang tunay na Diyos sa puso, kaluluwa, isip at sa lakas. Kung tingnan natin ang Eksodo, wala pang Katoliko, di ba? At saka, maliban dyan kapatid, ang mapatunayan natin na ang mga Sabbath keepers sa panahon yaon, yun sila po ang nagawa ng Diyos-Diyosan. Kaming mga Katoliko, hindi namin dapat sabihan yan, dahil po hindi po kami ay nagawa ng mga Diyos-Diyosan. Ang ginawa namin, yung mga sacred images, hindi yon idols. Brother Warren, yun ang sagot nila, Brother Warren, na walang binura, hindi mo lang mabasa letra por letra kasi ang konteksto pasok sa unang utos. Yung sinabi ko na nabura o nawala yung huwag kang gagawa, huwag kang yung tungkol sa larawan. Bakit nasabi ko yung nabura? Dahil sa Aklat Katoliko, Doktrina Kristyana, Pahina 10, nawala dito eh. Kaya ang tanong ko, ang premise ko, ayon kasi sa Ecclesiastes 3:14, nalalaman ko na anong ginawa nalalaman ko na anumang ginawa ng Diyos, magiging magpakailan paman. Walang bagay na maidagdag, anumang bagay na maalis, at ginawa ng Diyos upang ang tao ay matakot sa harap niya. Ang tanong ito, yung 10 utos, kasama na yung huwag kang gagawa ng mga larawan at huwag kang mag-worship ng mga idols. Kasama na yun sa ginawa ng Diyos. Sabi dito, hindi maalis o hindi magpakailanman. Sabihin, okay, before ako magpunta doon sa Deuteronomio, ang tanong ko kasi dito sa Exodo at yung 3:14 sa Ecclesiastes, premise ko yun, kasi yung 10 utos, ginawa ng Diyos yun ayon sa Exodo 31:18 at Deuteronomio 4:12. Ibig sabihin, ang tanong ko, kung ang sabi dito nga ang ginawa ng Diyos magiging magpakailanman, walang bagay na maidagdag o anumang bagay na maalis, bakit sa Aklat Katoliko nawala na yung huwag kang gagawa ng mga larawan? Kahit sa mga simbahan, meron nakalagay doon na 10 utos, pero nawala na yung una at pangalawang utos. Ang tanong ito ba ay nagpapatunay na sa utos na naisunod talaga hindi galing sa Diyos dahil ang nasa loob ng 10 utos ng Iglesia Katolika ay iba na sa 10 utos na ginawa ng Diyos na sabi niya magpakailan naman at walang maalis dito. Hindi nga iba po. Brother Warren, teka muna Brother John Ray. Brother Warren, maliwanag po yung sagot ni Brother John Ray kanina at saka ni Brother Tata na hindi siya iba. Actually, ang iba dito, Brother Warren, yung paggamit mo ng Ecclesiastes 3:14. Dahil tinutukoy pala na nung Ecclesiastes 3 pala, yun pala mga kapanahunan na kailangang mangyari. Alimbawa, ganito, basahin natin. 3:1. Ang lahat sa mundong ito ay may kanya-kanyang panahon, may kanya-kanyang oras. Ang panahon ng pagsilang at panahon ng pagkamatay, hindi yan 10 Commandments. Ang panahon ng pagtanim at panahon ng pagbunot, hindi yan 10 Commandments. Panahon ng pagpatay at panahon ng pagpapagaling, hindi yan 10 Commandments. Panahon ng pag-iba at panahon ng pagtatayo, hindi yan 10 Commandments. Kaya very illogical, Brother Warren, na ang Ecclesiastes 3:14, gagamitin mong pang-relate sa Exodus 20, hindi naman siya related. So, ito ang sagot ni Brother Tata at ni Brother John Ray, hindi siya iba. Kaya, malayo po sa topic yung 3:14 ng Ecclesiastes. Malayo po yon, hindi siya related sa topic. So, sabi ni Brother Tata, hindi porke hindi mo mabasa letra por letra, wala na dyan. Kasi doon pa lang sa sentido na huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko, mahalin mo ang Diyos ng buong puso, buong kaluluwa,
kung mamahalin mo siya ng buong puso at buong kaluluwa, hindi ka magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa Kanya, hindi ka gagawa ng imahe ng Diyos-Diyosa dahil magsiselo siya. Yun ang ibig sabihin ni Brother Tata. So kahit hindi mo siya mabasa letra por letra, na huwag kang gagawa ng imaheng larawang inanyuan, pero doon sa unang utos na mahalin mo ang Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, ibig sabihin, automatic na nasa isip na ng tao na kung mahal mo ang Diyos, huwag kang gagawa ng imahe ng Diyos-Diyosan. Hindi mo man siya mabasa letra por letra, pero nakasakay na siya doon. Yun ang sagot ni na Brother John Ray at Brother Tata. Sana naunawaan mo yung Brother Warren. Kung ito ang inyong 10 utos, ayon sa sagot mo sa dito sa aklat ng Deuteronomy chapter 5, bakit dito sa doktrina Kristiyana, pahina Diyos, at sa mga simbahang Katoliko, ang mga nakalagay doon na huwag kang gagawa para sa inyo na narawang inaniwan. Bakit nawala? Kaya nga dito sa Deuteronomy, hindi naman ito tumututol sa Exodus 20. Nandito pa rin eh. Ang tanong ko, nasaan dito sa Doktrina Kristiyana, Pahina 10 at sa iba pang mga libro ng Katoliko at sa mga simbahan na nakalagay sa utos, pero nawala yung huwag kang gawin na larawan. Yan ang tanong ko. Bro, Yan. parang paikot-ikot na lang tayo. Hindi tayo magtatapos nito para... Teka, Brother John Ray. Para matapos tayo sa isyong yan, ganito na lang. Ako na lang magbibigay ng clarification. Brother Warren, ibig mo ba ang sabihin na kung mamahalin mo ang Diyos ng buong puso, gagawa ka pa rin ng Diyos-Diyosan? So, ngayon, ikaw na tanong sa akin ngayon. Hindi bro, kasi bro, nag-iikot-ikot lang kasi ang ang tanong tsaka sagot, iikot-ikot lang. So, hahaba yung oras. Is a waste of time. Para maging madali at makalipat na tayo ng ibang katanungan, hingi ako ng clarification mula sa'yo. Kapag minahal mo ba ang Diyos ng buong puso, gagawa ka pa rin ba ng imahe ng Diyos-Diyosan? Kapag mahal mo ang Panginoong Diyos, totoong mahal mo ang Panginoong Diyos, talagang hindi ka na gagawa at susunod ka na sa utos ng Diyos. Pero iba kung dahil wala dito. Kapag yun na nga. Mo sa utos, dapat nilagay mo talaga yung original na sa utos na sa Biblia. Bro, Brother Warren, yun na nga. Sinabi ni Brother Tata kanina, na kahit hindi mo siya mabasa letra por letra, yung hinahanap mong mga linya, kahit hindi mo siya mabasa letra por letra, doon pa lang sa unang utos, pasok na siya doon. Yun ang sinabi ni Brother Tata kanina. Kanina pa yan sinagot paikot-ikot lang tayo. So, move na tayo sa iba na namang katanungan. Nasa number 1 na ilagay. Yun nga. Nasa number 1. Yung you shall not, I am the Lord your God. You shall not have strange gods. Yan na yun. Yung mga nababasa niya lahat, nilagay sa number 1 sa Katolik. Yun na nga, Brother Warren. Ang ibig sabihin na Brother John Ray, kaya na pati paikot-ikot, na kahit hindi mo mabasa letra por letra, ang huwag kang gagawa ng imahe ng mga Diyos-Diyosan, pero sinagot mo na kung mamahalin mo ang Diyos ng buong puso, buong kaluluwa mo, kahit hindi mo mabasa yung linyang yon, talagang hindi ka nagagawa ng Diyos-Diyosan. Yon. So, tayo na mismo galing ang sagot, ikaw na mismo nagbigay ng clarification, ikaw na mismo nag-clarify sa sagot ni Brother Tata at saka ni Brother John Ray kung bakit hindi mababasa letra por letra ang hinahanap mong tanong. Anyone can claim the statement of the Bible because we can do a private interpretation. Kining ako mga kaigsunan nga gipabarog nga usa ka haligi nganong matuod ang simbahan tungod kay gitukod ni Kristo. Dili tungod sa pagkamabasa, dili tungod sa karakter, dili tungod sa ngan, usara ang haligi nga kung ipabarog, nganong nahimong tinuod ang simbang Katoliko, way laing rason, tinukod sa atong Ginoong Hesus Kristo.
Talakayan to, hindi bara-bara, katotohanan lang walang palusot. Para sa mesa ng usapan, di kami nag-aaway. Puro talakayan, hindi banggayan ng patay malisay. Aral hinahimay, parang beats na nire-replay. Truth ang target namin, hindi hypo display. Bawat teksto sinisilip, context yan di pwedeng ipinipilit. Doctrine na solid, hindi fake, hindi boses ng Diyos, di namin gustong i-credit. Doktrina flow, hasal ng pag-iisip. Salita ng Diyos, yan ang aming inisip. Uhaw sa turo, kaya kami nagdidip. Sa talakayan, truth ang pinanghahawakan. Keep it! Doktrina flow, hindi ito laro. Pag-unaway tumatagos hanggang buto. Sa bawat linya, puso ang sumisigaw. Katotohanan lang, walang bawal, walang bawas raw. May tanong, sige lapag mo, let's go. Di kami takot sa debate na may respeto. Spirito ang guide, parang beat na smooth ang tempo. Pag may liwanag, lahat ng shadow nagme-melo. Hindi kami nagmamarunong, nag-aaral lang. Pag may gap sa mind, Diyos ang pumuno niyan. Ang iglesia ng Diyos mula Espanya papuntang Pilipinas. Dapat malinaw yan. Hindi kompetisyon, hindi kami nagrarime para lang manalo. Puso ang puhunan, hindi bara-bara ang palo. Truth ang goal, yan ang tunay na trono. Doktrina flow, hasal ng pag-iisip. Salita ng Diyos, yan ang aming inisip. Uhaw sa turo, kaya kami nagdidip. Sa talakayan, truth ang pinanghahahakan. Keep it, doktrina flow, hanggang dulo go. Liwanag ang bit-bit, hindi ego. Sa doktrinal na usapang totoo. The pillar and foundation of the Kami ang truth bida, is the yo! church, and the Catholic Church is the church founded by Jesus Christ. Then, asay inyong pilion.